Isang linggo bago ang Semana Santa, nag-inspeksyon na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa irang terminal ng bus sa Metro Manila. Ang ilang mga may paglabag ay pinagpapaliwanag na po. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Sinimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board mag-inspeksyon sa mga terminal ng bus. Simula April 9 kasi, tinatayang aabot ng higit 200,000 pasahero ang babiyahe kada araw para sa Semana Santa, palabas at pabalik ng Maynila hanggang April 17. 1,053 na karagdagang bus ang binigyan ng special permit para sa Semana Santa. Dagdag sa 8,000 bus na may regular na linya. Ang kaya ng LTFRB is the physical inspection, not as to the roadworthiness, ibang government agency yun, and also the facilities of the terminals based on the MC circular. May minor violation nakita sa Jam Terminal sa Kamuning EDSA. Marumi ang CR. Pinaalala ng LTFRB ang obligasyon ng mga operator at maging ng kanilang driver sa kanilang pasahero. Nung Friday, katatapos lang namin mag-surprise drug test dito. Wala naman sa amin nakuha, puro negative. Ang DLTB ang irerekomendang padalhan ng show cause order o pagpaliwanagin dahil sa makipot nitong terminal para sa nose-in, nose-out policy ng MMDA. Sira-sira rin ang upuan sa waiting area at hindi sapat ang rampa para sa PWD. We will report to MMDA, and here at Quezon City, it's may tripartite agreement ang LGU, Quezon City, MMDA, and LTFRB. LGU will check on the validity ng business permits. Walang opisyal ng DLTB ang humarap sa inspeksyon para magbigay ng panig. Wala namang violation na nakita sa Victory Liner Terminal sa Cubao. Sa pagdagsa ng mga pasahero, tiyak daw na darami rin ang kolorum. Safety ho ninyo, hindi namin na-ensure, hindi namin na-check yung lugar kung saan kayo sumasakay. Yung physical presence, hindi ho namin na-check. Wala ho kayong insurance kung may mangyari along the way. Pinapahalagahan din ng LTFRB ang mga tapat na tsuper, tulad ng taxi driver na si John Arpejo. 4 na beses nang nagbalik ng cellphone na naiiwan ng pasahero. Sana ibalik natin yung respeto ng mga pasahero sa atin. It's a good example for him, not only for his fellow drivers, but also to us who are in public service. I think we need in our Drivers Academy program people like him. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.